song leader. So, palit po sa ating opening prayer. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, we thank you for this wonderful morning, oh God. We thank you for all the blessings that you given us this week, oh God, sa pag-iingat ninyo sa amin, sa paggabay ninyo sa amin, oh God. We thank you, oh Lord, sa healing din na binibigyan ninyo sa amin. Despite, Lord, na yun nga po, marami pong nagkasakit sa amin, oh God. Maraming salamat po dahil ikaw po naging kalakasan namin at ikaw po ang patuloy na nagpagaling sa amin, oh God. And Lord, right now as we come into you and worship you, Lord, we patawarin niyo nga po kami, O God, sa mga nagawa po naming kasalanan, O God. At patuloy niyo po kaming linisin, Lord, sa aming mga puso at isipan, O God, as we give you praise and hear your word this morning, O God. Lord, patuloy niyo nga pong i-bless ang aming Sunday worship service. Malapit, Lord, sa kanta, O God, sa pag-aawit namin, O God, kayo pong patuloy na maitaas namin sa umagang ito at patuloy lang na ikaw lamang ang aming mapapurihan, O God. Ganon din po sa magbibigay na mensahe ngayong umaga, O Lord, kay Pastor Joey, kayo po ang patuloy na mag-anoint sa kanya, O God, and patuloy niyo pong yung mga puso't isipan, Lord, ang makikinig, O God, na mensahe gagaling lamang ay sa iyo, Diyos. At patuloy mo nga po kaming i-bless at gabayan, Lord, ngayong umaga nito, God. We love you. We thank you, Lord. In Jesus, we pray. Amen. Yan. Sige po. Handa na po ba natin papurihan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Sige po, kantahin natin ang Langit Ka. Ay, kadalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, dapat sa'yo'y sumasamba. Minsan pa, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo'y maihambing, awit ko'y iyong dinggin.
praise you this morning, O God. We give you praise. Hallelujah, Jesus. Honor your name, Jesus. Ikaw lamang dapat bigyan ng kapurihan. Ikaw lamang ang dapat itaas, O God. Yes, Jesus, we praise you. Yes, Jesus. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, lubon ko'y pagsamba. Pasaning naglalaho sa ating pagtatakbo. Ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagkakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Minsan pa, ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang lungkot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasaning naglalaho sa ating pagtatakbo. Ang buong puso at buhay sa'yo'y iaalay. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw nga, Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos,
napakadakila, O Diyos. Bastang sanlibutan, wala kang kaparis. Lahat ay magalang, lahat ay magalang.
Jesus. So God, hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Lord, we thank you, oh God. We bring you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sa pagkakataon naman pong ito, so tayo po ay makikinig na po sa salita ng Diyos. At ang ating pong mensahero po sa umagang ito ay si Pastor Joey. Okay na? Gandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Palang araw. Magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga. Ito po, ang lahat ay magandang gising, ang bangon. At sa ating paggising, malakas tayo lahat. Amen? Magpasalamat tayo dahil every day the Lord is working with us. At patuloy na iniingatan tayo. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong harapan. At humihingi, Panginoon, o God, ng patnubay at gabay sa amin pong online fellowship, Panginoon. Father, we thank you for this wonderful day. And thank you, Lord, for another strength that you have given unto us, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, salamat, Panginoon, sa bagong hangin, bagong hininga, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kagalingan na iyong pinagpatuloy na pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin na sa mga araw na ito, Panginoon, Lord, marami pong mga may karamdaman, Panginoon, at may mga lagnat ng kaso, Panginoon. At masama mga pakiramdam. Subalit, Lord, sa mga oras na ito, Lord, ang iyong kapangyarihan ay inaangkin namin, Panginoon. At ang kagalingan ay mapasa amin sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy. Dalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Kaya po, Panginoon, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay inyong nasusubaybayan. Nakikita, Panginoon, ang bawat kinikilos namin at aming mga pananalita maging sa aming puso at isipan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa patawaran na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Muli, Panginoon, samahan mo kami sa gawain ito, Panginoon. At ang pangalan mo lamang po ang siyang maitaas at maihayag sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin ay mga salita ang siyang mangibabaw, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang magiging gabay namin at kalakasan namin habang kami nagpapatuloy sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ito po aming samot dalangin. Amen. Praise God. Pastor Joey, nakamit po kayo. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa 3 John, sa mga huling aklat, magmula 1 John, 2 John at 3 John, na isinulat po ng ating Apostol John. Salamat at muli pag-aaralan po natin ngayon ang mga talambuhay ni John at ang kanyang mga sulat para po doon sa
ating mga kapatiran, ating mga kapatid that time dun po sa Epeso. At sa umaga pong ito, matutunghayan din natin kung ano po ang talagang layunin at pakay ng pagsulat ni Apostol John sa mga kapatiran doon po sa Ephesian Church. At doon po ay pinapatunayan lamang na kahit po ay pagkatapos nakulong ang ating minamahal na Apostol John, ay naggawa pa niyang sumulat sa mga kapatiran. At nakakatuwa po dahil yung pong pagmamahal ni John sa kanyang mga disipulo doon sa Epeso ay patuloy na lumalago sa pamamagitan nitong mababanggit nating tatlong personality po na ating maririnig ngayon tungkol sa mga aklat ng 3 John. Okay. But before that, tingnan po natin yung text natin na ating pag-aaralan sa umagang ito. Next. Ay ang husay. Next. Amen. So ang ating pong pinaka-keyword doon ay makikita natin sa 3 John chapter 1 verse 5 to 8. Okay. But kung atin pong bubuksan ang ating aklat, ang akin lang pong babasahin ay yung nasa chapter 1 verse 5 to 8. Sapagkat dito po tayo magpo-focus dahil ang pag-uusapan po natin at ang topic po pala natin ngayon ay Christian hospitality. Sapagkat ang pinakabuod po ng ating ng itong 3 John ay patungkol po sa ating mga kapatiran doon sa simbahan ng Epeso, na kung saan sila po ay napaka ano po ba sa Tagalog ang hospitable? Maano po sila sa kanilang mga mapagkawang gawa doon po sa kanilang mga bisita. Okay. At din po sa pinaka-key verse natin ay makikita natin. Babasahin ko lang po yung pinaka-key verse natin sa 3 John chapter 1 verse 5 to 8. Sabi po doon, dear friend, you are faithful in what you are. Sino po ba itong mga friend nito? So, what you are doing for the brothers and sisters. Even though they are strangers to you, they have told us, the church, about your love. Please send them on their way in a manner that honors God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans we ought. We ought therefore to show hospitality to such people so that they may work together for the truth. Purihin po ang Panginoon, ang Diyos na po ang bahala magpala sa kanyang mga salita na matutunghayan natin. Mga kapatid, alam niyo po itong si Apostol John ay after po niyang makulong ay siya po ay sumulat doon po sa ating mga kapatiran at nais niya na kumustahin dahil po itong mga kapatiran, mahal na mahal niya ang mga kapatiran doon sa taga-Epeso. At nakita po natin na talagang hindi matawaran na imagine during your exile doon sa si John doon sa island of Patmos, nung nakulong siya at nabilanggo ay nakaranas ng mga paghihirap, nagawa pa niyang pagkatapos niya nagawa pa niyang sumulat doon sa mga kapatiran. At
Si Jan. Purihin po ang Diyos dahil po sa ipinakita ni Jan doon sa kanya mga na hindi pa rin sila hindi pa rin nila ang nararamdaman ng mga kapatiran doon ay yung sobrang pagkikare ni Jan doon sa ating mga kapatiran. Because kaya nga sinawag niya doon, beloved, doon sa unang verse, beloved, kay mahal niya po ang kanyang mga disipulo doon sa Efeso. Kaya nga po nakakatuwa dahil doon sa pagmamahal na inukol ay sinuklian pa ng kanyang mga disipulo doon sa Efeso na tanggapin yung kanyang isinend na mga missionary. Nagpadala po siya doon ng mga missionary at alam natin na ang purpose ng mga missionary is ihayag ang magandang balita patungkol sa ating Panginoon. Kung mararanasan ninyo na nagkaroon na kayo ng experience sa pag-mission, ay makikita natin kung paano po tayo tanggapin yung magandang pagtanggap sa atin ng lugar na kung saan po tayo ay magmi-mission. Naalala ko po nung panahon namin doon sa NCCF sa Santa Mesa, kami po ay nagkaroon ng tinatawag nating camp. O siguro kung tatawagin natin sa panahon ngayon, nag-mission lang kayo panandalian or binisita ninyo yung mga lugar na dapat puntahan or ipalaganap ang salita ng Diyos. So siguro mga ilang lugar yung napuntahan namin. Siguro meron sa Baguio, meron sa Batangas, meron sa Antipolo. Marami po na pinuntahan namin. At ganoon na lang po, siguro ang pagtanggap nila ay siyempre hindi ka naman pupunta doon na walang abiso katulad nga po ng ginawa ni John. Doon sa nagpadala muna siya ng sulat doon sa mga kapatiran at sinabi magkakaroon at kami ay kukumustahin ko kayo at minsan baka subukan kong kayo puntahan at madalaw kayo. Kaya nga dahil that time after naman ni sumulat na lang si John dahil siguro kalalabas lang niya at hindi pa sa sobrang dami ng kanyang dinanas na hirap, so nagawa na lang niya sumulat at kumustahin ang mga kapatiran. Pero nung time namin dati noon, talaga kami prepared na pumunta. Pero hindi pa kami ganoon kainit. Although na mainit, pero hindi pa kami ganoon kasanay pagdating sa mission. Kasi marami kang hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo, mga lugar na yun, kung gaano kanila tanggapin, kung paano pagtanggap sa iyo, or kung paano tayo asikasuhin doon sa ating pupuntahan. And of course, meron lang tayong mga established na mga kapatiran doon. So, hindi pa natin gaano kabisado kung hindi natin may experience na tayo ay magpunta doon. Pero yung mga tao na tinalagana doon ay kilala natin. Masasabi natin na talagang mayroong puso na maglingkod sa ating Panginoon kahit malayo ilang bundok at tatahakin, nandun sila. So, ganun din ang ipinakita ni John. Dahil itong kanya mga hinilang doon, ang kanya mga kapatiran doon ay tapat sa kanilang mga tungkulin. Pero hindi po natin masabi na marami at marami pang bagay na dapat ayusin. So, pinakita ko lang po rito yung pagtanggap nila, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, ay kung paano po nila tratuhin ito mga lingkod ng ating Panginoon na kung saan nagpapalaganap ng magandang balita patungkol sa ating Panginoon. Okay. So yun po ang istorya noon. At nakwento ko na yun, meron po tayong tatlong personalidad. Meron tayong tatlong personalidad na dapat makilala dito po sa ating pag-uusapan. Okay, next.
Okay. Ano ba? Okay. Nandito po tayo, but before natin, bago ko po i-ano sa inyo kung sino po yung tatlo, dapat niyo po malaman kung ano po ang ating pinag-usapan. Ay ang topic po ay hospitality. Okay. The quality, meaning ibig sabihin po ng hospitality, the quality of disposition or receiving and treating guests and strangers in a warm, friendly, generous way. Amen po. Ito pong hospitality ay kung paano po i-receive or itrato ang mga panauhin o kung sino man yung pinadala doon o kung sino man mga missionary ng maayos, mainit na pagtanggap, of course very friendly. Siyempre pag meron kang bisita, kailangan asikasuhin mo or bigyan mo siya ng time o kumusta ka na. Okay. Hindi lang sa New Testament natin makikita ang pagiging hospitality ng mga kapatiran. Okay. Sapagkat ang sa Greek word po, ang ibig sabihin ng hospitality ay tawag dito, love of strangers. Siguro kung magtataka kayo, ngayon kasi dito sa atin, sa panahon natin ngayon di ba, mayroon tayong sinabi, don't talk to the strangers or don't entertain the strangers. Mahirap kasi pag hindi mo kilala, bakit mo nga i-entertainin? So yun ang naging natin sa panahon natin ngayon. Ano na sinasabi natin sa mga bata, maliliit pa kami, sinasabi huwag kayong basta-basta magpapatuloy o makikipag-usap sa hindi nyo kilala. Okay. Mahirap nga naman makipag-usap doon sa hindi mo kilalang tao. So yun po ang ibig sabihin. Kung paano natin sila itrato o patanggapin bilang mga bisita or mga kaibigan. Okay. At kung paano natin sila bigyan ng importansya doon sa kanilang kung saan sila nanggaling at kung saan sila dumating. Okay. Sana po kung inyong maalala nung panahon doon po sa panahon nung ang mga Israelite ay napunta sa Egypt. Okay. Siguro naman tinato sila doon mga slaves. Okay. Pero nung time ni Joseph, lahat po ng mga slave ay tinato po nila na maayos at hindi dapat kailangan kung paano po nabubuhay yung mga taong pangkaraniwan. Ganun din po ang ginagawa nila. Although na talaga nagkakaroon pa rin ng discrimination nagkakaroon pa rin dahil hindi nga po sila hindi sila kalahin na delay taga Egypt at yung mga Israelite. So doon po sa pangyayaring yon, nung time na ni Joseph ay nagkaroon po ng pagbabago doon sa kanilang trato. Okay. Kaya nga po nung time na yon na ang mga kapatid ni Joseph pupunta sa Egypt ay dahil sa pamumuno ni Joseph ay trinato niya yung kanyang mga kapatid. Okay. Subalit doon sa ni Joseph, medyo nagkaroon pa siya ng di ba, parang patunay na sino ba itong mga bisita na nagpunta rito. Pero nung time ng bandang huli, alam natin ang istorya ng pangyayari na yon. Nung nalaman nila na kapatid nila si Joseph, napakaganda ng pagtanggap. After that, nagkaroon sila ng pagsasama. At dahil nga doon sa nalaman ni Joseph na kanyang mga kapatid, in fact, kinumusta pa nga niya ang kanyang tatay, maganda naman daw ang lugay. So, ang gusto mong makita ni Joseph, pati yung kanyang father. Subalit matanda na si Jacob,
So base doon sa kanilang istorya at pagkikita ng mga magkakapatid, doon makikita na trinaton sila hindi hindi mga slave kundi pangkaraniwang tao. Okay. So ganun po. So kung mababasa po natin sa Leviticus, okay? Yun po, when an alien lives with you in your land, do not mistreat him. The alien living with you must be treated as one of your native born. Love him as yourself, for your work aliens in Egypt. Okay. Kahit na ba tayo ay hindi taga doon, so kailangan i-treat din tayo as kapares nilang tao. Okay. Hindi naman hayop ang bisita nila. Hindi naman kahit nga sabi dito alien, hindi pag sinabing alien siguro hindi nila kilala, hindi taga doon. Okay. So tinatrato katulad mga OFW pagka pumunta ka sa ibang lugar, itatrato ka nila pero susundin mo kung ano yung batas nila. Okay. Pero pag sumuway ka, siyempre ang bagsak mo sa kulungan. Kaya nga nung time na yon, yung mga kapatiran natin doon sa Efeso ay sinusunod nila kung ano yung natutunan nila doon sa kanilang boss, chief before na si Apostle John. Next. Next anak. Okay. So nakita natin yung tatlong personalidad na mention natin, si Gaius, si Diotrepes at saka po si Demetrius. Okay. So kung inyo pong babasahin yung kabuuan ng 3 John, doon po sila na-mention. Pero si Gaius po ang pinaka kilala. Okay. Although naging disciple po nila yung iba, kumbaga si Gaius, siya po ay leaders doon po sa church. So kilala po siya at ang kanya mga kasama ay sabi po doon sa Wikipedia, yun po yung sila Gaius, si Diotrepes at si Demetrius ay magkakasama sa gawain doon. Okay. Ito po tatlo may kanya-kanyang personality. Okay. Pagdating sa church, alam niyo sa church sa panahon ngayon, makikita natin na mayroon ding iba-ibang personality tayo maano sa church. Merong talagang masayahin, meron talagang, but they are all servants of God. Kaya lang meron pa sila mga karakter na minsan alam natin, kilala natin. Kaya nga pagdating sa loob ng church, which is our home, which is yung mga umattend doon is our family, dapat kilala natin ang bawat isa. And even si John, kilala niya yung mga nabanggit na personalidad. Okay. Si Gaius is taga Ephesians, disciples of John, leaders and beloved friends of John, appreciated among other leaders for his good works, kindness, and generosity among other members. Ganun po siya kainit sa kanya mga miyembro. Okay. So si Gaius, si Diotrepes, ito yung tao kumbaga sa opportunista or position or rebelde. Okay. A man with careless attitude towards elders and acts of evil and unruly behavior that hindered many from joining the church, ambitious, proud, disrespectful of apostolic authority, rebellious, and inhospitable. So, nakita po natin, meron din palang black sheep sa church talaga po naman although na talagang
sila po ay tinuturing ng mga elders o mga leaders ng church doon sa Ephesian. At itong si Demetrius has a good testimony from all and from the truth itself, and we also witness, and this testimony is true. John recommended this man to Gaius. Perhaps he was the one who carried the letter from John to Gaius. Okay. John wanted Gaius to know that Demetrius was worthy of Christian hospitality. Demetrius was so faithful to the truth that even the truth was witnessed of on his behalf. So, yung sulat po na galing kay John ay dinala niya kay Gaius. Pero ang talagang pinakaano ni si Demetrius, dahil nababalitaan pa lang ni John doon sa kulungan nung nakakulong siya, ay alam niya na kung paano kumilos sa buhay ang Panginoon sa buhay ni Demetrius. Kaya maliban pa doon sa yung patotoo ng mga kanyang mga members. So ito si Demetrius ay tunay na lingkod ng ating Panginoon. Of course, sa mga lingkod ng Diyos ay lumalakad sa katotohanan. Next. After po doon sa tatlong personality na ating nabanggit, dito po sa buong kabuuan ng third John, so meron dalawang salita na dapat tayong prominent words, okay, na dapat natin tandaan. Okay. This is truth and love. Okay. Two very prominent words that we can find in this chapter of 3 John, the word truth and love, and how these two words relate to each other that will connect to our topic about this Christian practice, hospitable in our churches. Okay. So ito po yung truth and love. Okay. Ito po tayo sa next. Let's go to the truth. Alam naman po natin na pag sinabing katotohanan, ang salitang truth ay katotohanan. Totoo means, and alam na natin kung sino yung katotohanan. Siyempre ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa John 7:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Okay. So si Gaius at si Demetrius, they are sanctified. Okay. And the truth ay namumuhay sa kanilang puso. Okay. Sapagkat yung truth, yun yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan na yon? Siyempre, ang Diyos. Okay, kung di ating malalaman sa John chapter 1 verse 14, okay, the word became flesh and made his dwelling among us. So yung word ay nagkatawang tao which dwell among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So doon po sa mga disipulo ni John, namumuhay po ang ating Panginoon. Bakit natin nasabing namumuhay? Okay. Jesus Christ is the truth and God is truth. We should, WTL means walk, talk, and live with Jesus because He is the truth. Okay. Dapat po ang naglilingkod sa ating Panginoon at naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon at naniniwala sa kanyang mga salita, siya po ay lumalakad, nangungusap at namumuhay kay Kristo. Okay. So yun po ang qualification nitong ni Gaius. Ayoko po sa akin po kasi ayoko isama si
Tripes, sapagkat siya po ay ang kanya pong karakter, ang kanyang mga patutuod doon ay kumbaga sa hindi siya tunay na Kristiyano. Kaya nga po maraming nagsasabi, paano ba natin malalaman ang Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano, siyempre sa pamamagitan ng bunga. Kaya lang, itong si Diotrepes ay namumuhay doon sa ating nabasa kanina. Siya po ay rebelde, siya po ay walang respeto sa mga elders, yung mga kapwa niya leaders, hindi niya naniniwala how much more pa si Apostol John, hindi niya pinaniniwalaan at hindi niya ang kanyang pagkakilala kay John mas marunong pa si Diotrepes. So ang kinikilala lang leader, siguro siya lang ang gustong maging leader doon sa lugar nila. Kaya nga po, iba po ang karakter nitong si Diotrepes. Kumbaga sa natin, siya yung pasway o hindi mo kasi makikita black sheep or ganito laging against. And even doon sa lahat ng ginagawa, alam niyo sa church ngayon, may mga ganito na kumbaga sa opposition. Tawagin mga opposition, hindi man opposition, mga tinatawag na fault finder or kung yung tingin ng tingin, kung sino puna ng puna, kung ano makita, pupunay niya at saka niya ikikwento sa iba. Hindi po nagsisimula yung mga bagay na yon. At una sa lahat, rebelde. Laging naka-oppose, laging against siya doon sa mga aktibidades na ginagawa. Kaya nga po nitong time na to, nung nagpadala si Apostol John ng mga missionary doon, sinulatan niya si Gaius. Sabi niya, mayroon akong ipapadala diyan at kailangan hindi niya na in-elaborate doon, kundi alam niya na kung paano ang gagawin ni Gaius. Alam ni John kung paano siya i-welcome ni Gaius at ni Demetrius no mga kapatiran doon. Subalit mayroong isa talaga na hindi kinikilala ang authority ni John. And how much more kung yung kanya mga co-leaders hindi kinikilala, si John pa kaya. Kaya ganun po ang nangyari. So John knows that Gaius walked in truth because brethren came and testified of the truth that was in Gaius. He walked up the truth as noticed by others, and they could talk about it because they saw it. Nakikita po mismo ang buhay kung paano itong si Gaius ay namumuhay na lumalakad sa katotohanan. So, yung relationship niya, not only dun sa kay John, but talagang relation niya malalim sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 14, sa John 14:6, ano ba sabi dun sa 14? Jesus is the truth. Jesus is the truth. Although na Jesus is the way, the truth, and the life. But sinabi doon, Jesus is the truth. Siya ang katotohanan. So kilala nila si Jesus Christ. So kung kilala mo si Jesus Christ, kilala mo kung sino yung iyong leader or kung sino yung mga tao na dapat mong pakitaan ng magandang pagtanggap at alam mo kung ano yung pagkatao. Pero itong kasama nilang si Diotrepes medyo salungat doon sa mga ibang leaders. Okay. Next. Paano ba tagal lumakad sa katotohanan? Of course, pag tayo lumalakad sa katotohanan, yung buhay natin nasa tama, and even do sa doctrine
na dinadala ng mga missionary is sinusunod nila. Lumalakad sila. Okay. Sabi dito, more than living with correct doctrine. Kung tama ba yung kanilang itinuturo sa kanila o lumalakad yung tao at namumuhay sa katotohanan. Then walk consistently with the truth we believe o yung ating pinaniniwalaan. Halimbawa, naniniwala ka na ang tao na tayo ay hindi na dapat mamuhay sa kasalanan. Okay. Na dapat hindi na mamuhay sa kasalanan. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, iwanan mo na 'yon. Dahil sabi ng ating Panginoon, inako niya na lahat ng ating mga kasalanan. So, at humayo ka na hindi na muli magkasala. Okay. Hindi lumalakad sa katotohanan. So, pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay pagagalingin niya, kung ikaw ay may karamdaman, of course, naniniwala ka na pagagalingin ka at pinagaling na tayo ng ating Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng with truth, we believe. Walk consistently. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. So, yun lang po ang ating paniniwalaan. And then, to walk in a way that is real or genuine. Okay? Yung totoo po at yung tunay, hindi po yung fake or yung phoniness or concealment, yung mayroong mga itinatago, yung may tago dito mga hidden agenda. Alam niyo ito si Diotrephes, pakitang tao lang po ang kanyang ginagawa. Masabi lang na siya ay leader at tama yung kanyang ginagawa. So, yung pagtanggap nila doon, parang ayaw niya. In fact, ayon doon sa patotoo ng mga na talagang hindi maganda ang trato ni Diotrephes doon sa mga missionary na pinadala ni John. Okay. So ganun po ang nangyari. So when we walk, it should be real or genuine. Ganun po ang buhay na ipinakita o yung pagtrato ni Gaius doon sa mga kasamahan niya o mga lingkod ng ating Panginoon na ipinadala ni John. So, what is the relationship of truth and love? Okay. Sa verses Ephesians chapter 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Okay. Ayun po sabi ni Pablo sa mga taga-Ephesian. Okay. Rather speaking the truth in love, we are to grow up. Maliban doon sa katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos, okay, kailangang ikapamuhay natin ito at lumago tayo. Ipakita natin yung commandment ng Lord o yung truth na sinasabi ng ating ng ni Apostol John o ni Apostol Pablo, sinusunod natin because ayon yung sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Okay. Next. So yun po yung nakita natin na natutong si Gaius at si Demetrius ay lumalakad sa katotohanan. Ikinapapamuhay ang katotohanan at doon po makikita ni reflection nito. Okay. Yung pagtanggap nila. Alam nyo ba sa pagiging missionary, makikita natin yung mga missionary ang buhay nila. Okay. Pupunta sila sa isang lugar na napakahirap. Bundok o anuman lugar na pupuntahan mo ay minsan native, minsan mga baryo or yung ang area, ang lugar ay hindi halos yung pamumuhay ng mga tao doon. Salat. Imagine mamumuhay sila doon, mag-stay sila doon for how many months o minsan years pa, mag-stay sila doon.
At ang kanila supply ay kailangan ipapadala pat manggagaling doon sa kung sino yung nagpadala sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, kung sakali man tayo ay ipadala ng ating mga leaders o ng ating church sa isang lugar, are we willing to tayo po ay susunod sa kanila? Kasi minsan napapangunahan tayo, maganda ba yung lugar na yun? Okay ba ako doon? Tanggap ba ako doon? Or ganito. So, iba kagad ang nakapokus. Pero pag ikaw ay lingkod ng ating Panginoon at pinadala ka sa isang lugar, wala kang ibang iisipin doon. Ang isipin mo lang is to follow God. Okay? Kung ano yung sinasabi sa Kanya. Ano sabi doon sa Matthew, sa Great Commission. Wala naman sinaba doon na go. Punta ka doon sa isang lugar, diyan sa Makati, diyan sa lugar, diyan sa Forbes, or sa kung saan man lugar, sa Corinthians. Pumunta ka diyan. Nahiyaman diyan, diyan ka mag-serve. Wala po siya sinabi doon, go. Okay. So yun po ang sinasabi. Ngayon, doon sa mga missionary, paano po sa ating sinasasakupan, sa lugar tayo doon sa ating nasasakupan, paano natin sila itatrato? Okay. Now, let's go to love. Nakita na po yun natin yung truth and ngayon po yung love. So, alam naman po natin kung ano dahil doon sa unang dalawang aklat ni Juan, sulat ni Juan, ay makikita natin doon na mostly ang pinaka key doon is keyword is love. Ganun din naman din po dito sa 3 John, which is love also. Okay. So, sabi po ito, hospitality means to receive strangers and to treat them with love and care. And Gaius received many who were traveling to a different place to spread the gospel. At all this action towards strangers were motivated by love and genuine care. Sabi po sa Isaiah 58 verse 7 to 8, makikita natin doon yung stretch po. Yung tayo, if there's person na mayroon tayong invited guest or invited missionary or kung sino man yung dadalaw sa atin, how we treat them. Example na lang sa bahay natin. Kung mayroon pupunta mga kapatiran, paano po natin sila tatratuhin? Okay. Halimbawa, mayroon tayong Bible study or fellowship sa lugar ninyo na invite tayo. Okay. So, itong mga pinadala ng ating mga kapasturan na talagang they are lingkod ng ating Panginoon. So, yung pong lugar na pupuntahan, let's say sa bahay natin, gusto natin kasi ma-share din ng gospel ang ating pamilya. No? Of course, siyempre, kung sino yung nakatira doon, siya ang mag-accept or siya ang mag-treat doon sa mga bisita. Okay. So, minsan, doon sa pagtanggap pa lang, okay, welcome, you're most welcome. Now, pagdating doon sa maramihan na, doon sa mass evangelism, okay, doon po natin may experience na kung anong klaseng tao ang magre-receive sa atin. Of course, meron tayong mga hearsay, may mga kakilala doon, may mga kapatiran na nakakakilala na. Okay. Kaya nga, mahalaga po sa atin, i-practice natin mismo sa church natin, pag tayo mga may bisita or kahit na mga unbelievers, meron tayong treat them as well. Naalala ko tuloy isang beses, nagigilty tuloy ako dito sa pangyayari. Siguro naano nyo na yun, yung taong grasa ba yun? Grasa ba kung tawagin? Di ba may pumapasok sa atin at minsan papasok na lang pagkatapos nun manghihingi ng 5 piso, 20 pesos. Manghihingi siya.
Siguro alam niyo yun, kinausap ko yun at sabi ko sa kanya, kapatid, matagal ka na bang pumupunta dito? Kasi ako, ngayon lang kita napansin. Kasi hindi naman ako, dati noon wala ako, nasa labas ako. So kinausap ko siya, sabi ko, kasi kung gusto mo talagang pumunta dito, una sinabi ko is, mag-ayos ka ng sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo, welcome ka naman dito. Sinasabi niya lagi, sige, alis na ako, pengin na lang 20. Ganun. Hindi kita bibigyan, sabi ko sa kanya. Ganun. O sige, wag na 20, 10 na lang. Hanggang sa bumaba sa 5 pesos. Ngayon, before that, sinabihan ko siya. Sabi ka, you are welcome dito. Pero ayusin mo rin naman yung sarili mo. Kasi, ang natutunan ko kasi sa pagbibigay at pagbigay ng tulong, hindi yung lagi pagpupunta at bibigyan mo. Di ba ang sabi, don't give him a fish, but teach them to fish, to catch fish. Ibig sabihin, kung lagi tayo magbibigay, siyempre tanggap yan at babalik at alam nila kasi magbigay. Pero kung mas maganda, wag tayo magbigay, turuan natin. Turuan natin siya kung paano manghuli ng isda. So yun po ang naalala ko that time. Ang sabi niya, siguro kung may mag-i-issue doon, ganyan ba ang church? Pinalalayas, gusto pumunta. Naalala ko rin yung isang istorya sa India. Alam niyo ba si Mahatma Gandhi, dapat convert sa Christian. And it's because of other Christian sa India ay hindi siya natuwa sa pag-ano ng mga Kristiyano sa India. Lagi siya nandoon sa may bintana, hindi man lang siya, tuloy ka, pasok ka dito. O pasok ka dito. Walang nagyaya sa kanya. Pero alam mo, sabi sa niya, napakaganda ng Kristyanismo. He is parang fan, gusto niya yung Kristyanismo, pero siya mismo hindi siya na-convert because of the person doon sa mga uma-attend, doon sa mga attenders. They're not showing hospitality. Diba sabi nga, tanggapin mo siya. Naalala ko tuloy nung panahon ni Abraham. Diba meron siyang bisita na tatlong tao. So, doon pa lang makikita mo, hindi kilala ni hindi kilala ni Abraham. But because of showing love, dito sa mga taong ito, matututunan mo rin kasi pag sinabing love, hindi mo naman ang Panginoon hindi kanya sinabi sa iyo, sige, mahal kita anak. Tanong kita, ano bang personality o ano ba, bakit ka ganito? Hindi siya nagtanong. Di ba? Basta't mahal ng ating Diyos, mahal tayo ng Diyos, yun lang sinabi niya. Siya mismo ang unang nagmahal sa atin. So, ganun po ang nangyari. When we love God, we show in our deeds by receiving God's children into our fold. We feed them and take care of them, being kind to the fatherless, visiting orphan, and being sensitive to the needs of widows and trouble in the pure and undefiled religion before God. Ito po, ginawa po ito ni Gaius at saka ni Demetrius doon sa mga pinadala ni Apostol Pablo. In fact, wala doon si Apostol Pablo, Apostol John. Wala siya doon. Pero doon sa patotoo, nung kanya mga pinadala na maganda ang pagkakatrato sa kanila, hindi sila magkakakilala, doon lang sila nakita. Of course, iba yung pinadala ni John. Si John, kilala nila doon dahil nakarating sa doon. Pero yung pinadala, hindi nila kilala. Pero nung itrato ni Gaius at ni Demetrius, talagang super.
napaka ano lang talaga ng pagtanggap at mainit na pagtanggap. Pero alam niyo ba na ang pagtanggap, sabi nga, when you share something, hospitality, magastos yan. Okay. Kailangan mo ng investment. Okay. So tuloy tayo. Sabi pa dito sa 1 John 4:21, no? This commandment we have from him, those who claim to love God ought to love their brothers and sisters also. Okay. So dun po sa nagmamahal kay Kristo, kailangan mahal din niya yung ibang tao. Yun ang commandment, the second commandment na tinutukoy ng ating Panginoon. Diba? The first commandment, love yourself. So, love God with all your heart, with all your mind. So yung second, mahalin mo ang kapwa mo. Sabi dito, it's not enough to just show love and respect to God. You have to be just as kind to those around you. Your literal brothers and sisters deserve that as well as your metaphorical ones. Your brothers and sisters in Christ. Okay. Hindi lamang po doon sa mga unbeliever. Okay. Maging sa iyong mga kapwa, maging sa iyong mga kapatid. Kaya nga po, hindi nila maitakwil itong si Diotrephes nila Gaius, sapagkat mahal nila yung tao, pero yung ginagawa hindi nila mamahal. Meron ganun eh. Mahal ko siya. Ang Panginoon, di ba sabi niya, I love you for who you are. Mahal kita kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang pag-uugali mo, kahit ano pa ang ginagawa mo, mahal pa rin kita. Ayaw ko lang yung ginagawa mo. Ganun yun eh. Kaya nga si Apostle John eh, may warning siya eh. Sa aking pagbabalik dyan, sabi doon, di ba may sinabi doon, when I come back, kakausapin niya itong si Diotrephes. Yung sinabi niya I think sa 11 or ano. Sabi niya kay Gaius. Okay, love should be shown without pretending. Hate evil and hold on to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo another in showing honor. Never flag in zeal. Be aglow with the Spirit. Serve the Lord. Rejoice in your hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints. Practice hospitality. Yan po yung sinabi sa Romans chapter 12 verse 9 to 13. How do we practice? Paano natin ipapractice ang hospitality within dun sa church na kinagagalawan natin? But it's the same dun sa panahon nila Gaius at nila Demetrius. Okay. Siguro maraming sasabi, iba naman sila noon at iba tayo ngayon. Mas magastos pa nga ngayon eh. Okay. Mas magastos pa nga ngayon. Kailangan tatuin mo sila, kailangan may pagkain pa. Okay. Kung 3 araw sila doon, kailangan 3 beses mo sila pakakainin. 3 araw mo silang pagsisilbihan. So yun po eh. Kaya nga po sabi doon sa nabasa ko isa, it needs tawag dito, kailangan ng investment pagdating sa ganitong mga bagay. Ako naniniwala ako ibe-bless nila ang church pag ganito ang trato natin sa ibang. Hindi lamang material ang ibibigay ng Lord sa church. Kaluluwa. Okay. Kaluluwa ang ibibigay natin sa Lord. So, practice hospitality doon pa lang sa church natin. Okay, next. Face nice teeth. Fake nice teeth. Ano nang basa malabo? Pandali gamit ko salamin. Fake
niceties don't count when it comes to sharing love. You must exude genuine goodness. God can tell the difference. Okay. Love requires sacrifice and cheerful submission to God. Well, it is our Christian responsibility to provide hospitality to those who are spreading the gospel. Okay. Matthew 10:19. Okay. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. No bag for journey, to extra shirt or sandals or staff for the workers is worth his keep. Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. As you enter home, give it to your greetings. If the home is deserving, let your peace rest on it, not let your peace return to you. Okay. So, if anyone will not come you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust of your feet. Ito yung nabanggit ni Pastor Bong sa kanyang teaching. I remember. No, na pagka ikaw ay hindi tinanggap o pinapasok ng isang tao, okay, sabi pagpag mo daw ang iyong sandals, ang iyong paa doon sa doormat o doon sa labas. Okay. At ang Lord na ang bahala doon sa mangyayari. Hindi natin alam. Minsan siguro nagiging literal, nagiging nasasabi natin, hindi tayo pinatuloy, bro. Siguro sasabihin nila, bahala na kayo dyan. Bahala na. Minsan, ganun ang nasasabi natin eh. Tandaan nyo to, hindi nyo kami pinatuloy. Nag-iiwan pa ng mark. But, doon sa mga tao na talagang pagka pupunta ka doon, of course, wala kang bit-bit. Okay, siyempre kung mag-stay ka doon ng 2 days, meron kang bit-bit na mga damit man lang. Pero nung unang panahon, hindi ko alam kung may bit-bit sila mga damit para mag-stay doon. At sinabi doon sa natin, trinit well sila. Okay? Hindi lang nabanggit doon, binigyan sila ng damit o binigyan sila ng But doon sa ating kung paraphrase natin, kung titingnan natin kung paano sila tratuhin ng mga kapatid, of course maganda. Okay. So sa panahon natin ngayon, bibigyan pa natin ng magandang CR, bibigyan pa natin ng magandang kwarto, aircon pa. So, pagkapatutuloy mo, dito ganito ganyan. So kung wala ka namang bibigyan mo na yung kung ano yung mayroon diyan bang pahangin. Kung wala kang electric fan, bibigyan mo ng pamaypay. So yun po ang pagiging trato natin doon sa mga bibisita sa atin or any that will bring good news to us or yung magdadala ng magandang balita patungkol sa ating Panginoon. Okay. And sa pa doon sa sa 24 sa Matthew 23:34-40, and failing to take care of his children is considered as failure to care for the Lord. Imagine. Okay. And failing to take care of his children is considered as failure to care for the Lord. So alam na natin kung paano ang kahihinat na ni Diotrephes. Andes na lang na magbago siya. Hindi ko alam kung nagbago that time si Diotrephes. Okay. Ano po sa palagay ninyo? Binago ba siya ng ating Panginoon? Nagbago ba siya doon? Okay. Hindi natin alam. Okay. Pero ang nakita doon talaga na how we leaders, so how tayo mga not only may leaders pati members, paano natin ipakita kung tayo may mga bisita at darating. Okay. Kailangan natin sila because ang purpose nila doon is something good na mangyayari. Okay. Hindi mo na siya pwedeng questionin, bakit ka ba nandito? Ano ba ang pakay mo? Alam mo na yun eh. Kasi sa possible pala sasabihin si John may sulat na eh. May paunang sulat na. Alam na nila kung anong pakay ng mga pupunta. Okay. Kaya nga yung mga tao na darating sa atin, halimbawa may dumating sa'yo, yung mga sinasabi natin na don't entertain or don't talk to the strangers. Of course, hindi natin kilala. O sabi mo lang,
Lalo na yung naalala ko, may pumupuntang mga Jehovah's Witness. Noong unang panahon, gusto ko noon, pero pagdating ng hulit magsasalita, yung pala, meron palang ibebentang libro. Siyempre, kahiyaan na lang. So, kukuha ka ng isang book o pamphlets doon sa kanila. Puruhin ng Panginoon. But God, give us wisdom, give us kung paano sila tanggapin. Kaya nga dito sa Matthew chapter 26, 34 to 40, ipinakita doon. Okay. Lalong-lalo na sa chapter sa Romans chapter 12 verse 13. Ito yung maganda din eh. Our God will surely reward us dun sa ipinakita natin. So napakaganda. Kung ating ipapractice yung hospitality sa ating church, ito lang ang mga simple na dapat natin gawin. Sa 14:15 ng John, sabi doon, if you love me, keep my command. Napakasimple lang. Pag mahal natin ng Panginoon, susundin natin kung ano yung mga sinasabi niya. Okay. Ano ba yung mga command niya? Nasusulat. The primary evidence that one is a Christian and loves her Heavenly Father is her choice to obey His command. Though we live in a world that promotes having things your own way. Okay. Sabi dito, I learned that to please the Lord, I need to respond to all His instruction with an obedient spirit, not just speak those that are appeal to me. And this includes our response to what is the word teaches about hospitality. Yung response natin doon sa kanyang mga salita. Okay. Ano bang gagawin natin dapat? Okay. Then sabi rito, if you love me, keep my commands. Sundin natin. Simpleng-simple lang na sinasabi doon. Ang sabi naman sa 21, whoever has my command and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by Father, and I too will love them and show myself to them. Then said, sabi dito, si Judas, si Judas, isa sa mga disciple niya. Okay. Sabi, but Lord, why do you intend to show yourself to us, not to the world? And Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. Okay. So malinaw doon na sinasabi. Okay. Doon daw po sa naniniwala kay Kristo, simpleng-simple lang, sinusunod niya ang mga salita. Okay. Pero pag hindi mo sinusunod, that means hindi ka gusto ng ating Diyos. Dahil sumusuway ka eh. Sabi pa doon, these words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Hindi naman daw kay Kristo yun. Ito yung sinasabi lang ng ating Diyos Ama sa langit. Sa Romans chapter 12 verse 13, sabi doon, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Ngayon pa lang i-practice natin kung paano natin na igawin yung pinagagawa ng ating Panginoon. Diba? Pag mahal mo ang Panginoon, gawin mo, sundin mo yung kanyang sinasabi. Simple lang po yun. Pag sinabi niyang, meron tayong bisita, magbibigay siya ng mga 2 days, 3 days seminar. So pakitaan natin. Kaya nga po ako'y naano dun sa time na nag-seminar, in-invite ako ni Pastor Kevin. So nasa labas naman po ako noon, hindi ko mapakinggan, wala naman akong data. So sumunod ko na lang yung mga recorded. Okay. Kasi nakita ko kung paano itrato ni Pastor Kevin yung kanya mga in-invite.
hindi ka makapakinig, hindi mo masundan dahil busy ka sa labas. Meron siyang iniwan mga recorded na makakatulong din sa atin. Ganon, tratuhin. Ang mahalaga doon is Pastor Kevin, the church invest for us. Nagbayad pa siya ang church para lang maka-attend ka ng seminar. Ganon po. Showing your hospitality not only to the unbelievers but also to the unbelievers or sa mga gusto. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Ang sabi dun sa Hebrew 13:2. Ipakita natin kahit na siya stranger sa iyo, but maganda naman ang kanyang pakay, and then treat him. Nga lang, kaya nga, God give us wisdom. Suriin din natin minsan yung pupunta sa atin, lalo na may dalang ibang doktrina. Paano yun? Dito magkakaroon ng danger, di ba? Hindi mo alam kung ano yung dala-dala niya. Pero yung pala, may iba siyang dalang doktrina. God give us wisdom. Pwede nating suriin. Siguro pagka nagkasundo tayo at maayos naman ang iyong pakay, may reservation ba yun? Sabi rito sa 3 John, challenge us to extend hospitality to those involved in vocational Christian ministry. Ito sinasabi rito, dapat tayo ma-involve tayo doon sa mga bagay na alam natin na dapat nating gawin, lalong-lalo na sa church, which is our homes. So if bigyan natin sila ng panahon, kung gusto nilang magturo sa atin, then give them time, or i-announce natin sa church o ganito, ganun tayong seminar, atin tayo, ganito, ano mga natin. At tulad ng ginagawa ni Pastor Mon. Kaya nga itong midweek, di ba? Gagawin na nating midweek service. And then, gawin natin, sabihin natin, kung nagawa ni Pastor Mon that time, about this, yung tinuturo nila about kaya lang hindi ako nakatino kasi hindi ko na nasundan. Malayo na ako. So siguro minsan, aminin ko na minsan nakakalimutan ko dahil gabi na rin kami minsan dumarating. So, yun po. So, siguro ito magiging maayos na. Siguro sa itong taon na to, kung nasimulan na yung midweek, suportahan natin. Suportahan natin yung mga layunin ng ating mga papastoran. So, one of the requirements for individuals involved in church leadership, according to 1 Timothy 3:1 and 2 and Titus 1:7-8, is willingness to allow others to observe them inside their homes, the arena in which their Christianity is most graphically revealed at your privilege to be a leadership position in your church. If so, remember that this verse are qualification, not suggestion. So alam naman natin, dito sa ating, alam niyo natin yung sa 1 Timothy about the leaders. Tayo mga leaders mismo, alam natin ang pamantayan kung ano yung dapat natin gawin dun sa loob mismo ng ating tahanan. Kung ano yung ating natutunan, in fact, this is in reality, nung nakilala natin ang Panginoon, kung paano tayo tinrato ng ating Panginoon at ng ating mga leaders before, then we must do it also to others. I-practice natin mismo sa church. Because we are family. Pamilya tayo. So mismo doon sa loob, mismo pinagagalawan natin, doon natin i-practice ang pagiging hospitable natin. Now, doon po tayo sa conclusion. Kung titingnan po natin ng panahon ni Jesus Christ, si Jesus Christ during the time
na nagmi-minister sila ng kanyang mga disciple. Doon sa pagpapakain pa lang ng 5,000. Okay. Nagkaroon pa nga doon ng time na minsan nalito sila kung paano gagawin nila. Napakadami nun. Okay. Ano sabi ng ating Panginoon? Sige, kunin mo yung tinapay at saka yung isda. Sabi ng mga disciples niya, kukulangin po yan. Kailangan natin magkaroon ng panibagong dagdag para napakarami po nito. Alam nyo, doon sa ginawa ng ating Panginoon, hindi siya nagtiwala doon sa mga, hindi siya nag-ano doon sa mga kung ano yung mangyayari. Kukulangin nga naman, pero nagtiwala siya sa ating Diyos sa masalangit. May gagawin ang Lord. Imagine magpakain ka ng 5,000 tapos gaganon ilang tinapay lang at isda. Pero ginawa ng ating Panginoon. Pinakita doon kung paano siya nahubog at pinapakita niya sa kanyang mga disciples. And the night before betrayal, di ba? So, nagpakumbaba siya. Siya mismo ang naghugas ng mga paa ng kanyang mga disciples. At siya pa ang serve sa kanila. Pinaglingkuran pa sila, sinilbihan pa ng kanya mga disciple. Doon ipinapakita niya sa kanya mga disciple kung paano mag-serve. Diba? Ano sabi? I came here to serve, not to be served. Nagpunta siya rito para maglingkod, hindi para paglingkuran. We are not serving. We are not hindi natin kung tayo ang nasa lugar na gano'n, yung mga tao na pa ating paglilingkuran, we know that they are unbelievers, they are other people, so strangers like this. Siguro alam natin kung ano yung, but we are just only following what Jesus did. And we are following the command of Jesus. And we are following the truth. Ginagawa natin ito because we love God. Hindi ito para doon sa makita ka na ganito, tumutulong ka. Pero ginagawa mo ito para sa ating Panginoon. Now, like Jesus, like Gaius, doon sa pamumuhay nila, by hospitality, in sowing sa kanilang ministry. Paano ba natin gagawin ito sa ating ministry sa panahon natin ngayon? Paano natin i-adapt? Paano natin ipapakita sa ating mga nasasakupan? Of course, by showing a good example. Kung paano natin pinaglingkuran. Pastor, kailangan ba natin hugasan ang paa ng mga member natin? Masyado naman nating literal tayo. Alam niyo, naalala ko nung time na nagkaroon kami ng sa Saudi Arabia. Ginawa namin yun, talagang nilinis ng aming pastor yung paa namin at ginawa din namin sa amin. Mga member. Tayo sa atin na. Hindi tayo maglilingkod para sa mga sasasakupan natin. Maglilingkod tayo para sa Lord. Yun po ang pinakaano ng bagay niyo. So we are showing our hospital, yung pagpapakita natin ng hospitality doon sa ating nasasakupan is you are serving God. Pinaglilingkuran natin ng ating Panginoon. Hindi yung church, kundi ang ating Panginoon.
For the glory of God, di ba? Now, magtatapos ako doon sa istorya ni Abraham kanina. Okay. Alam naman natin doon sa Genesis chapter 18. So, alam niyo na yung istorya noon na mayroon siyang 3 taong bisita na hindi niya kilala. Ano yung ginawa ni ano po yung ginawa ni Abraham doon? Pinatuloy niya, hindi lang niya pinatuloy, binigyan niya kayo ng kanyang mga tulugan, ang kanilang tutulugan. And of course, sinabi niya kay Sarah, ipagluto mo sila paggawa mo sila ng cake. At the same time, hindi lang cake, no, pinagkakay pa ng calf. So ang daming ginawa. Tapos ano ginawa, he never see this, hindi niya kilala itong mga tangto, pero yung ginawa niya, natuwa sa kanya ang ating Panginoon. Anong sabi niya doon sa bandang uli sa 18? This is my friend. Sabi ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, alam naman po natin na kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. To equip, para ma-equip natin ang church. Isa ito for the equipping of the church na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Diba? Let us make this way. Gawin natin ito ayon doon sa sinasabi natin na pagmahal mo ang Panginoon, gawin mo kung ano yung kanyang pinagagawa at sinasabi sa atin. That's very simple. Kung mahal mo ang ating Panginoon, mahalin mo rin ang ibang tao. Gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Mga kapatid, dapat po natin tandaan, sa panahon ngayon, kailangan natin ito, lalo na ngayong pandemic. At tayo nagpapasalamat. Meron tayong mga natulungan, church, yung mga nangyari dito sa Bagyong Odette. Natulungan natin yung ibang mga kapatid natin na kung saan na naapektuhan ng bagyo. At ganoon naman ang pagtanggap nila sa atin, ang pasasalamat doon sa nagawa natin. Simple-simple yan kasi ang pagtulong, ito ay sinasabi ng ating Diyos. Tulungan natin. Kung kilala lang natin si Pastor Teddy doon sa yung mga natulungan natin, napakadami. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito, ang Diyos na po ang siyang magpala sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Purihin po ang Panginoon, o Diyos namin dakila. Salamat, Panginoon. Salamat po, o Diyos, sa mga salita mo na aming pong narinig sa umagang ito. Panginoon, ipinapakita niyo lang po sa amin pinagagawa, Panginoon. Na kung paano namin ipakita, o Diyos, i-practice sa aming church, Panginoon, ang pagiging hospitable, Panginoon. Lord, ipinakita doon kung ano po ang kahulugan ng hospitality, kung paano namin ilaan ang aming sarili sa pagtanggap, pagtrato sa aming mga nasasakupan. Not only, Lord, sa mga nasasakupan, sa mga believers, Panginoon, but also, Lord, outside, doon sa mga tao na nangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat pinapakita mo lang sa amin na kung paano ang paglilingkod namin, Panginoon, Diyos, how to serve you, Lord Jesus, O God. Ipakita namin, Panginoon, na mahal ka namin. Hindi lang mahal ka namin, Panginoon, kundi mahal din namin ang mga tao, Panginoon.
Lord, tulungan mo po kami para magampanan namin, Panginoon, ang inyong pinagagawa. Thank you, Lord. Salamat po. Ito po aming sanggudalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joey, sa naging mensahe. So kung i-cross-reference natin, no, yung ating narinig nung last week, tapos yung narinig natin ngayong umaga. So interconnected yung lahat ng mga sulat ni Apostol Juan. And evidence naman din siya doon sa atin nga po narinig. So parang maalala natin sa 1 John, talagang in-emphasize, paulit-ulit si John doon sa kanyang pagbabalik sa atin towards kung sino ba si God. So ngayon nakita natin yung mga exhortations niya in light doon sa kanyang share doon sa una. Na kung ganito tayo, kung ito yung identity natin sa ating Panginoon, then ganito natin siya dapat i-reflect. So parang yun itong mga imperatives na to nanggagaling doon sa indications ng mga sinabi na niya sa simula. Kung sino ang Diyos, kung paano niya tayo minahal, and in response, kung paano natin pwede maipakita at ma-reflect yung pagmamahal na yon through dito sa hospitality na mention in detail ni Pastor Joey, and doon sa iba pa natin mga ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ayan. So maraming salamat po sa inyo pong pag-join. Bago po tayo i-lead sa closing prayer ni Pastor Sunny, konting reminders lang po. So, as of now, dahil patuloy pa rin tayo na Alert Level 3, so mukha nga pong hanggang katapusan po tayo na online po muna entirely. So, kapag Sabado ng gabi, so patuloy pa din po yung ating prayer meeting ng 7:30 onwards. Tapos kapag linggo, ito nga po tayo. So 10 o'clock ng umaga, dito na po tayo sa Zoom. So hindi na po natin nila-live stream for some reasons. Una, mas maigi pa rin po kasi yung nakikita natin ng isa't isa ng ganito. At ang hirap mag-monitor na yung may kita mo lang yung number of viewers lang doon sa live stream. So mas maigi pa din po yung talagang kahit man lang online, ganito pa din. At since karamihan naman sa atin sa church nakakapag-join in na dito dahil marunong naman mag-Zoom, nakakapag-join in sa prayer meeting, kaya natin ginagawa ito. Pero may recording pa din po tayo para dun sa talaga sa mga hindi talaga makakapag-join, at least pinuput up natin sa YouTube. So ganun lang po muna ang ating sistema for now. Pero patuloy po natin pag-pray, yung ating po mga kapatid, across the church. So we praise God sa mga kagalingan. Yan nga, narinig na natin din last night sa prayer meeting na pinagkaloob ng Diyos sa ating sa marami sa atin. But also let's continue to pray dun sa mga meron pa din, sa may mga na-experience pa din ng mga sama ng pakiramdam, and sa City of Bacoor na din as of in total. So kung titignan natin yung cases, parang kalat-kalat pa din eh. So parang across sa buong Cavite pa din talaga ang impact nito. So let's pray na matapos na ito at makapagbalik na ulit tayo sa ating physical na gathering. So yun lamang po. So Pastor Sunny, can you lead us po sa ating pong benediction? Okay, so bago ako tuluyang manalangin, so gusto kong siguro makita rin natin yung isang anggulo, no, dito sa napakagandang passage na tinalakay ni Pastor Joey, no, kasi nga makikita natin yung mga karakter tulad ni Gaius, Demetrius, Diotrephes, no. Si Gaius at Demetrius, kitang-kita ang kanilang pagiging mananampalataya, no. Pero si Diotrephes, makikita mo naman na ano ba yun, mayroon siyang spirit of pride kasi ayaw magpasakop o magpailalim sa authority, no, ni John at marahil ng iba pang mga leaders. Actually sinisiraan pa niya sila no. So dito ang isang makikita natin, no, katulad ng church noon, sa Church of Ephesus at kasi kahit sa church ngayon, lumalabas na hindi lahat ng nasa loob ng church, na nasa loob ng iglesia are genuinely converted. Yun ang makikita natin dito, no. Hindi lahat ay talagang born again Christian. Kasi bakit? Ang tunay na born again Christian o genuinely converted person should have a transformed life, no? May buhay na binago. Kitang-kita sa buhay ni Diotrephes na hindi pagbabago ito kasi lumang pagkatao niya pa rin ito. Ito pa rin yung
nagmamanifest sa kanyang buhay, no? Yung hindi pagpapasakop sa leaders, yung kanyang paninira, old life pa yan, walang transformation, no? Kasi ang ebidensya ng transformed life ay yung labor of love, which is shown through the virtue of Christian hospitality na tinalakay in detail ni Pastor Joey. So yun yung bagay na dapat, again, bago ako manalangin, isang bagay na dapat din natin na paglimi-limiin, pagbulay-bulayan sa ating mga sarili, na talagang tayo, katulad nga, ay tinalakay sa 1 John, 2 John about the assurance of our salvation, na talagang tayo mananampalataya na. And yet, ito nga, reminder ito eh. Tapos na si John dito, 3rd John na ito eh. No? Na para bang another reminder, pagpapaalala sa atin na we need to, kumbaga, suriin natin ang ating mga sarili. Parang ganun ang ibig niya rin sabihin. Okay, so ito yung napakaganda na kailangan yung ating genuine conversion must be, there should be a work of our faith. No? Merong labor of love na tinatawag na in-express nga dito sa Christian hospitality na tinalakay ni Pastor Joey. So hanggang dyan lamang at nais ko po na sa mga sandaling ito, let's come before the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa isa na naman, Panginoon, na napakagandang mensahe na aming pong natunghayan sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Joey. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ito sa aming buhay. At nawa, Panginoon, we could be able to reflect upon ourselves na sa buong pagtatalakay na ito ay talagang tinalakay ni Apostle John ang tungkol sa assurance ng aming kaligtasan na kami tunay na ligtas na. Subalit, Panginoon, alam namin na nasa proseso pa rin ang aming buhay. Ang aming buhay, kami pa rin ay nagkakasala. Subalit, Panginoon, ang nais po namin, O God, tulungan mo kami, sakluluhan mo kami, Panginoon, kung may mga impurities pa na dapat, Panginoon, na malinis sa aming pagkatao, sa aming mga puso. Kung paminsan-minsan yung aming lumang pagkatao ay narariyan pa rin, Panginoon, upang kami, O God, ay patuloy, Panginoon, na dalawin at magmanifest ito sa aming mga buhay. Panginoon, kami binago mo na. Kaya dakilang Diyos, patuloy nawa ng aming mga puso'y baguhin mo ng patuloy. Sanctify us, Panginoon, with your precious blood. Nais po namin, Panginoon, at transformed life. Buhay, Panginoon, na kapag nakita ng aming kapwa, Panginoon, sila na mismo ang magsasabi na kami, Panginoon, ay tunay na mga anak mo. Sapagkat ito'y makikita, Panginoon, sa ebidensya ng aming pagtrato sa aming kapwa, mananampalataya man o hindi. Kaya, Panginoon, tulad ng iyong pinakita, kung paano, Panginoon, na hinugasan mo ang paa ng iyong mga alagad, ng iyong mga lingkod, upang ipakita, Panginoon, na kayo bilang Panginoon ay naglingkod sa iyong mga alagad. Ganyan din naman, Panginoon, kami bilang mga alagad mo ay dapat din na maglingkod sa bawat isa. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga paalalang ito. Mga Panginoon, patuloy itong tumimo sa aming puso't isip at patuloy naming maipamuhay sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagmamahal ng Diyos Anak, at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos, minsan pa magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.